Naalala ko ang gabi na siyang magpapabago pala ng buhay ko. Ito rin ang gabi na siyang magiging malaking balita at magiging parte na ng kasaysayan ng bansa. Marami na sa atin ang alam ang tungkol sa ozone disco. Napakarami na rin ang namatay sa loob mismo ng diskuhang ito. Ikwento ko ang nangyari sa experience ko. Noong kabataan ko, taong 1996 ay usong-uso talaga noon ang mga new wave at mga bagong 90s na tugtugin. Sa katunayan, ang isa sa libangan naming magkakaibigan ay ang sumayaw sa mga diskuhan o kaya naman ay tumambay lang sa Tomas Morato. Ganito lang ang siyang social life kung baga nung araw na yon. Simple dahil wala pang FB, malayong malayo na sa mga libangan sa mga kabataan ngayon. Noon ang diskuhan rin ang siyang hub namin. Doon namin nakikilala ang mga kaibigan namin sa universities at nakakausap ang mga bagong kakilala. Walang group chat ika nga. Lahat ang social life ay personal at harapan mong mararanasan. Kung mapag-uusapan ng marami kung saan ang the best na tumambay o mag-disco noong araw, palaging mababanggit sa kwentuhan ang ozone disco. Sa sobrang sikat nga nito noong araw ay binibisita na rin ito ng mga kilalang teen star noong araw. Di naman nakakapagtaka dahil malapit lang ang ozone disco sa ABS-CBN, isa sa malalaking network noong araw. Isa pa, ang kagandahan rin sa lugar ay marami rin makakainan tulad ng street food at turo-turo. Kaya naman walang rason para ikaw ay magutom. Iyon ang masasabi kong best year nung kabataan ko. Gala kung gala talaga, hanggang mag-umaga. Sa totoo lang marami na sa mga kaibigan ko ang nakapunta na sa ozone disco. Ito ang siyang palagi nilang binabalikan. Kung tatanungin ako, ang pinakagusto ko lang naman talaga ay hindi ang pagsasayaw, ang makapagkwentuhan sa mga kaibigan ko at makabuo ng maraming kakilala ay sapat na sakin. Mas binubuhos ko ang buong lakas ko sa ganong paglilibang. Sa totoo lang ay 2 beses ko palang nabisita ang pamosong ozone disco. Kung makakapunta man ako palagi roon, ay palaging nasa labas lamang ako. Ako kasi ang uri ng tao na umiiwas sa mga magugulo, lalo't maiingay na lugar. Nasabi ko nga kanina ay makikipagkwentuhan lang ay sapat na ang gimmick life ko. Ordinaryo lang talaga ang ozone disco sa labas. Sa pagkakatanda ko ay may matandang babae pa nga sa harapan nito na siya naman nagbebenta ng balot. Sa labas rin ay makikita rin ang mga kabataan na tulad ko ay napiling magpahangin na lamang sa labas. Noong panahon na iyon ay mas marami pa ang tao sa lugar na iyon kaysa sa kotse. Buhay na buhay hanggang mag-umaga. Babae akong tao pero malakas ako mag-UC. Kung ikukumpara noong araw, ay talagang nakakaubos ako ng 2 kaha sa buong gabi. Habang pinagmamasdan ko ang labas ng ozone diso at ang pakislap-kislap na neon lights nito, ay mayroong akong hindi maipaliwanag sa sarili. Nakaramdam ako ng matinding kalungkutan sa lugar. Di ko alam kung bakit iyon ang nararamdaman ko sakto nung gabing yon. Malungkot dahil ba nasanay lang ako mag-isa, o malungkot dahil nakaramdam ako ng aura sa paligid na siyang magdudulot pala ng trahedya. Nagpatuloy ako sa pagyuyusi. Lumalalim ang gabi, pero lalong dumadami ang mga tao. Napansin kong nawala na ang matandang babae na nagbebenta ng balot sa entrada lang mismo ng ozone. Patuloy pa rin ang nararamdaman ko
Ang kaninang lungkot ay napapalitan ng kaba, kaba na di ko mapaliwanag. Gusto ko sumigaw, pero di ko magawa. Pinagmamasda ko ang buong mga tao sa paligid ko. Lahat naman ay masaya. Lahat ay buhay na buhay. Kahit ang tugtugin sa loob ng ozone disco ay naririnig ko rin, nakakaindak nga ito at mapapasayaw talaga ang mga taong nasa loob nito. Giguro ay talagang wala lang talaga ako sa mood na gimimik nung gabing yon. Yung tipong gusto ng katawang lupa ko na umalis roon ay humiga na lamang sa aking kwarto. Gusto ko na umuwi. Hinanap ko ang aking mga kaibigan pero hindi ko sila makita. Kanina lamang ay kausap ko ang mga yon. Maya-maya ay lumabas sa entrada ng ozone si Mark. Niyaya nga ako na pumasok at magsaya. Nasa loob kasi ng ozone disco ang lahat ng mga kaibigan namin. Ang kwento niya ay napakasaya daw sa loob. Pinagmasdan ko si Mark. Halatang lasing na rin ang boses niya habang kinakausap ako. Nang matapos siya magsalita ay tinapon ko ang upos ng sigarilyo sa harapan niya para ipakita kong hindi ako interesado. Sinabi ko na lang sa aking kaibigan na masama ang pakiramdam ko at gusto ko umuwi. Pinabayaan naman niya ako. Tanaw ko rin kung paano uli siya pumasok sa ozone disco, patuloy ang sayawan, patuloy ang tugtugan. Naglalakad na ako palayo sa lugar nang biglang napalitan ng sigawan ang malakas ng tugtugan sa loob ng ozone. Tanaw kong umuusok ang loob. Nakita ko pang nagtatakbuhan ang mga tao mula sa entrada ng ozone disco. Ang ilan ay sunog na ang balat o di kaya ay umuusok pa ang kanilang mga damit at buhok. Masasabi kong napakaswerte pa ng mga taong nakalabas ng gusali dahil nang sumara na ang pinto sa entrada ay hindi na ito bumukas. Paloob pala ang pinto roon. Hindi maiwasan magkagulo, kaya ang andar ng mga tao sa loob ay palabas, ngunit ang pinto sa entrada mismo ay paloob. Isang masamang pagkakataon. Ibig sabihin nito ay makukulong ang napakaraming tao sa loob, kasama na ang mga kaibigan ko. Napaluha ako. Nagsisigaw na papalapit ulit sa ozone. Sigaw ako ng sigaw sa mga pangalan nila na halos mamaos ako. Lalong lumaki ang usok at makikita mo na ang malaking apoy sa loob. Tulad ko sa labas ay maraming nagsisigawan. Halos wala rin kami magawa dahil kahit kami ay hindi makalapit sa mala-impyernong gusali. Ang mga tilian at sigawan naming mga tao sa labas ay sinundan ng bumbero. Ngunit dahil ang daming tao sa labas nung mga oras na iyon ay nahirapan ang bumbero na pumasok. Napilitan silang kahit ilang di pa ang kanilang layo sa nasusunog na ozone disco ay binuga na nila ang water hose. Dahil roon ay nagmistulang ulan ito. Patuloy pa rin ang pagsunog. Ang kaninang sigaw ko ay napalitan ng iyak habang pinagmamasdan ang gusaling nasusunog. Malamang kung pumasok ako noong oras na iyon at sumama kay Mark, ay tiyak isa na ako sa natutupok ng apoy roon. Iyak ako ng iyak habang akap ko ang aking sarili, nakaupo lang sa tabi. Dahil sa walang humpay na pagbuga ng mga bumbero sa patungo sa gusali, ay nagmistulang umuulan ng tubig ang parte ng Tomas Morato na iyon. Sadya talagang hindi ko panahon noong mga oras na iyon. Sadya talagang hindi ko panahon noong mga oras na iyon.